makatutok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus na ika'y maligtas. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkutan maibsan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya. Kahit pa lahat ng nais mo'y makamtan, ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan kay Jesus. Nais mong tatamnan, mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus na ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus na ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus na ika'y maligtas. Tayo ay manalangin, purihin, sambahin ka, Panginoon. Kami po ay lubos na nagpapasalamat. Tuloy na buhay, lakas na pinapahiram mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kabutihan mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, at ikaw ang siyang patuloy na nag-provide sa lahat na pangangailangan namin sa araw-araw. Sa gabi ito, Panginoon, patuloy na funeral service ni Tatay Jose. Ikaw nga ang siyang patuloy na kumilos sa tahanan na ito. Ikaw ang siyang patuloy na mag-provide din ng kanilang pangangailangan, physically and financially, Panginoon. Ikaw din ang patuloy na magbigay sa bawat isa kapayapaan at pagkakaunawaan. Ikaw din, Panginoon, ang siyang patuloy na mag-provide din sa kanilang physical na pangangatawan. At sa gabing ito, sa pakikinig po namin ng iyong salita, ikaw ang siyang patuloy na mangusap sa amin. Dahil masigit na ikaw, Panginoon, ang nakakaalam kung anong makakabuti sa amin. Bigyan mo nga kami ng makalangit na unawa sa iyong mga salita. Upang ito ay aming maunawaan at maintindihan. Hindi lang namin ito maunawaan, Panginoon, kundi anumang salita mo na aming maintindihan sa gabing ito, ay tulungan mo kami na ito ay may apply namin sa aming mga buhay. Ikaw ang siyang malayang kumilos, Panginoon. Ikaw ang paghari sa lahat. At tuloy ang pagpalain ang bawat. Thank you, Lord. Ito ang aming dalangin. Ngalan mo si Jesus. Amen. So, bago ito ibigay ang pagkakataon ito sa magbabahagi ng salita ng Diyos, umawit muna tayo ng papuring icons. Bago ang Panginoon, minamahal kita, paglingkuran kita, habang nabubuhay.
matibay. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Sa sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mo lubos ang buhay ko, kaya't gamitin mo sa iyong gawain. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. And sa pagkakataong ito ay ihanda po natin ang ating puso at isip dahil tayo po ay makakarinig ng mayamang mensahe ng salita ng Diyos. Tinatawagan po natin. Bago po tayo magsimula ay hinihiling po ay Sister Evelyn na siya mag-pray. Minsan pa natin palakpakan ang ating Panginoon at tayo manalangin. Pray together. Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na pinagdala mo sa bawat isa sa amin, sa kalakasan na taglay po namin dahil sa iyo, Panginoon. Nandito po kami ngayong gabi para makarinig ng mga salita mo. Dalangin ko po, Panginoon, na nakatayo na po ang iyong lingkod na si Brother Judah. Pagpalain po siya, Panginoon. Langisan mo ang kanyang bibig mula unang ang paa. Gamitin mo siya, Panginoon, para sa glory ng kanyang pangalan, Panginoon. Lord, ganun ang mensahe mo, Panginoon, itanin mo sa kanyang puso at nilalabas. At tulungan niyo rin po mga nandito, Panginoon, mga bisita na nandito, Panginoon. Lord, help them, my God, open their eyes and their hearts na maintindihan nila, Panginoon, na yung mga salita ngayong gabi at ganun din po ang Panginoon, mga anak mo na nandito rin, Panginoon. Lord, i-bless mo ang baptist. Samahan niyo po kami ng iyong presensya. Cover us with your precious blood, my God. Lord, dalangin po, Panginoon, samahan mo po kami hanggang matapos ng gawain nito ng iyong presensya. Ito ang dalangin po, Panginoon, sa mga pangyaring pangalan mo in Jesus' name we say Amen. Amen. Lord, thank you, Jesus. Pwede na po tayo mga... Kasi meron So yun sa Genesis chapter 41 verse 42 to 45. And Pharaoh took off his ring from his hand and put upon Joseph's hand and arrayed him in vestures of the fine linen and put a gold chain about his neck. And he made him to ride in the second chariot which he had. And they cried before him, bow the knee, and he made him ruler over the land of Egypt. And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or foot in the land of Egypt. And Pharaoh called Joseph's name Zaphnath Paneah, and he gave him to wife Asenath, the daughter of Potiphar, priest on, and Joseph went over of the land of Egypt. And sa verse 51 to 52,
And Joseph called the name of firstborn Manasseh, for God said, He hath made me forget all my toil and my father's house. Yung unang anak po ni Manasseh, sabi po doon, sabi ng ating Panginoon sa kanya, nakalimutan niya na lahat ng sakit at problema na kanyang dinadanasan dahil nakita niya yung sanggol na si Manasseh. At yung pangalawa is, the name of the son, the second called Ephraim, for God hath caused me to be fruitful in the land of affliction. Kung titignan po natin sa ating mga mata, mga kapatid, paano ka magiging fruitful sa gitna ng bagyo? Paano ka magiging fruitful sa gitna ng mga sakit at paghihirap na pinagdadaanan ng bawat isa? And sabi niya sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1, to everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven, mga kapatid. At hindi doon nagtapos, mga kapatid. Sabi niya sa verse 11, He hath made everything beautiful in His time, and also He hath set the word in their heart, so that no man can find out the word that God maketh from the beginning to the end, mga kapatid. So, pinamagatan ko po tong affliction is just a season. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, mga kapatid, lilipas din yan. Yes. Ano ba yung affliction, mga kapatid? It's all about pain, sufferings, heartaches. At dahil dyan, mga kapatid, maraming tao ang nasisira ang buhay. Maraming tao ang kinikitil ang buhay. Maraming tao ang wala ng pag-asa, lonely, mga kapatid. At yung iba, nagbabackslide, mga kapatid. Dahil hindi natin kayang takasan ang problema, mga kapatid. Hindi natin kayang takasan kahit gaano man kalakas yung paniniwala mo, kahit gaano ka man kalakas, mga kapatid, kahit gaano ka man katapang, ang problema, hindi natin kayang takbuhan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, ano man yung problema na pinagdadaan nyo, it serve us a divine advantage, has a divine purpose sa ating Panginoon, mga kapatid. Yung mga problema na pinagdadaanan mo ngayon, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, plano yan ng Diyos upang mas lalo kang mapalapit sa ating Panginoon. At ang salita ng ating Panginoon ang ating magiging sandalan. There was a man in the Bible, mga kapatid, was named Joseph. At si Joseph, mga kapatid, kung babalikan natin yung story niya, God give him a dream. At yung dream na yon, sabi doon, luluhod ang 11 bituin, pati buwan at ang araw. At sinabi niya ito sa kanyang mga kapatid at kanyang tatay, mga kapatid. At sabi niya doon, luluhod ang 11 bituin, pati buwan at ang araw. At sabi ng kanyang mga kapatid, ibig sabihin, luluhod kami sa iyo. Pero sabi ni Joseph, wala siyang sinabi, mga kapatid, wala siyang interpretation dun sa dreams niya. Kung titignan natin, anong nangyari, mga kapatid? Itinapon siya ng kanyang mga kapatid. Itinakwil siya ng kanyang mga kapatid. Itinapon siya sa balon. Hindi pa sila nakontento, mga kapatid. Ano pang ginawa nila? Ibinenta siya sa Amalekites. Napunta siya sa bahay ni Potiphar. At ang huli is, napunta siya sa prison, mga kapatid. At kung titignan natin, grabe yung sakit na pinagdaanan ni Joseph. Sarili niyang kapatid, itinakwil siya. Sarili niyang kadugo, hindi siya kinilala dahil lang sa dream na yun. Pero gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, hindi ibig sabihin na may problema ka ngayon ay enough na yan para sumuko sa buhay mo. Hindi ibig sabihin na may problema ka ngayon, may pagdadalamhati ka ngayon, hindi yan sapat na dahilan para huminto sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi yan sapat na dahilan para huminto sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi yan sapat na dahilan para tumigil at hanapin ang presensya ng ating Panginoon. Kung titignan natin, nag-survive si Joseph, hindi dahil sa magic. Nag-survive si Joseph, hindi dahil sa yaman niya, mga kapatid. Nag-survive si Joseph, hindi dahil sa kakayahan niya. Nag-survive si Joseph dahil may Diyos na tunay at tapat sa kanyang mga pangako. In the moment of your affliction, God was there. In the moment of your pain, God was there. Sa panahon na punong-puno ka ng problema, andiyan ang Diyos. Sa panahon na gusto mo nang bumitaw, andiyan ang Diyos. Sa panahon
na pagod ka na, andyan ang Diyos upang ikaw ay samahan, upang ikaw ay protektahan, upang ikaw ay iligtas, at upang ikaw ay hikayatin na magsimba ulit, makinig ulit, makinig sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. At yan yung time, magpapakilala ulit ang ating Panginoon. Ako yung Diyos na nagprotekta sa iyo noon hanggang ngayon, proprotektahan pa rin kita ngayon. At yung affliction, mga kapatid, is it grows closer to God, mga kapatid. Mas lalo tayong lumalapit sa ating Panginoon. Mas lalo niyang pinapatatag yung pananampalataya na meron tayong, mga kapatid. At yung affliction na yun, mga kapatid, God never leave us nor forsake us. Sa panahon ng problema, mga kapatid, hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. Sa panahon ng iyong pagkabagsak, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Kahit magalit na lahat ng tao sa iyo, mga kapatid, hindi ka pa rin iiwanan ng ating Panginoon. Dahil ang pangako ng ating Panginoon, hindi ka niya iiwanan o hindi ka niya tatalikuran, mga kapatid. Sa mundong ito, mga kapatid, pag honest ka, pwede ka mabilanggo. Sa mundong ito, pag honest ka, pwede kang kamuhian ng mga tao, mga kapatid. Pero sa ating Panginoon, pag naging honest ka, kahit ano man yung kasalanan mo, kayang patawarin ng ating Panginoon. Amen. Hindi niya sinabing mercy, mga kapatid. Pero ang sabi niya sa kanyang salita, mercies. Hindi lang mercies, mga kapatid. Multitudes of mercies. Kahit hindi kayang bilangin ng iyong mga kamay, yung pagpapala ng ating Panginoon, yung awa ng ating Panginoon, yung grasya ng ating Panginoon, mga kapatid. At sa panahon na tayo nagdadalamhati, mga kapatid, hindi natin kailangan ang mga salitang kaya mo yan. Kundi kailangan natin ang salita ng ating Panginoon. Dahil sa salita ng ating Panginoon, doon natin makahanap yung tunay na kapayapaan, yung tunay na kapanatagan, mga kapatid. And sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4, verse 17, mga kapatid. Sabi niya doon, for our light affliction, which is but for a moment, mga kapatid. Yung affliction na pinagdadaanan mo ngayon is just a moment, mga kapatid. Is just a season. Kung maiintindihan lang natin yung season, mga kapatid, hindi na tayo takot sa panahon ng ating mga karamdaman, sa panahon ng ating mga kahinaan. Dahil alam natin, it's just a season, mga kapatid. Alam natin, nalilipas din yan. Alam natin na mapagtatagumpayan din natin yan. Alam natin na ma-overcome din natin yan. Hindi dahil sa ating sariling kakayahan, kundi sa ating Panginoon, mga kapatid. And work it for us a far more exceeding and eternal weight, mga kapatid. Sabi na doon, a light of affliction is just for a moment. Pero yung pagpapala ng ating Panginoon, yung grasya ng ating Panginoon, it's a lifetime, mga kapatid. Kung sa panahon na pagod ka na, sa mga panahon na akala mo wala nang lusot yung mga problema, mga kapatid, pero sa ating Panginoon, mga kapatid, doon natin makikita yung pagpapala ng ating Panginoon. Doon natin makikita yung kapangyarihan ng ating Panginoon na hindi siya nagkukulang, na hindi siya nagbabago, at kahit kailan, hindi niya tayo iniwan. Di ba po, yung nature, kung alam natin yung isang nature, mga kapatid, example, yung aso, mga kapatid. Pag hinawak-hawakan natin yung aso sa kanyang mukha, alam natin na nakikipaglaro tayo. Pero pag gagawin natin yan sa buhaya, mga kapatid, ibig sabihin, makakagat na tayo dun, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, alam mo ba yung nature, mga kapatid, ng ating Panginoon? At ang nature ng ating Panginoon is, God is love. Yes. Sa panahon na may problema ka, mahal ka ng ating Panginoon. Sa panahon na marami ka ng kasalanan, mahal ka pa rin ng ating Panginoon. Sa panahon marami ka ng kahinaan, mahal ka pa rin ng ating Panginoon. Dahil ang nature ng ating Panginoon ay pagmamahal. Kahit anuman, gaano man karumi ang ating mga nakaraan, dahil ang ating Panginoon mapagmahal, kaya kanyang mahalin kahit na ang tao hindi niya tayo mahal, mga kapatid. Kahit na ang tao kinakamuhian na tayo, mga kapatid, mahal na mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Kung titignan natin doon, Joseph was a prisoner before.
He was prisoner for 13 years. Pero nung dumating yung time na nakita na ng ating Panginoon na ready na si Joseph, mga kapatid, doon ipinakita ng Diyos yung prisoner nagsuot na ng prestige. Hindi mo masusuot yung mga prestige na yan kung hindi ka magiging faithful sa ating Panginoon. Dahil masusuot lang natin yung mga pagpapala na yan kung patuloy tayong magiging faithful sa ating Panginoon. Kung patuloy nating itataas ang ating Panginoon. And affliction lead us to promotion, mga kapatid. Si Joseph was a prisoner before. Pero nung dumating na ang time niya, mga kapatid, dumating na yung season niya. And here comes the promotion. Naging siyang prime minister sa Egypt, mga kapatid. And babalikan natin, mga kapatid, yung binasa natin sa Genesis chapter 41. Nasabi niya doon, pinalitan ni Pharaoh ng pangalan si Joseph na Zapna-Zapaneah. Kung titignan natin doon, ang pangalan na Zapna-Zapaneah, ibig sabihin, God sustain. Sa panahon na marami ka ng kahinaan, sa mga panahon na pagod ka na, punong-puno na yung puso mo ng pagdadalamhati, pero sinusustain ka pa rin ng ating Panginoon. Kaya ka pa rin buhay ngayon dahil sinusustain ng ating Panginoon yung buhay mo. Hindi ibig sabihin na umiiyak ka ngayon ay wala na bukas, mga kapatid. Kundi, ang mga pag-iyak mo ngayon, papalitan ng Diyos bukas ng mga halakha. Papalitan din ng Diyos ng tawanan, mga kapatid. Hindi forever na iiyak ka, mga kapatid. Kundi, ang pag-iyak mo is just a moment. Is just a season. Darating din yung time na sasabihin mo sa ating Panginoon, salamat, hindi ako sumuko. Salamat, nagpatuloy pa rin ako. Sa kabila ng mga pinagdaanan ko, andito pa rin ako nakatayo sa inyo, mga kapatid. At sinasabi na mahal ka pa rin ng ating Panginoon. Yes, yes, yes. God allow our future to be unknown. Di ba po, ang pinakita lang kay Joseph is dream. Pero hindi pinakita kay Joseph yung pagdadaanan niya. Dahil pag pinakita kay Joseph yung pagdadaanan niya, kahit gaano kaganda yung dream na yan, hindi siya susunod. Dahil nakita niya na yung pagdadaanan niya. Kaya inaalaw ng ating Panginoon na maging unknown yung mga future natin para mas lalo tayong mag-pray. Para mas lalo tayong lumapit sa ating Panginoon. Para mas lalo tayong magtiwala sa ating Panginoon. At patuloy tayong manampalataya sa ating Panginoon. And pangalawang pangalan is yung unang anak ni Joseph na si Manasseh. Na ibig sabihin is forget all. Kalimutan mo lahat yung sakit. Kalimutan mo lahat yung problema. Kalimutan mo lahat yung hinanakit sa puso mo. Kung titignan natin, hindi man nasabi sa Bible, mga kapatid, kung i-imagine natin, nung time na lumabas na si Manasseh, mga kapatid, si Joseph, nakalimutan niya lahat yung sakit na pinagdaanan niya. Lahat ng problema na pinagdaanan niya noon, nakalimutan niya lahat yun. Dahil sa baby na lumabas, na sinasabi niya sa sarili niya, worth it lahat. Lahat ng pain na pinagdaanan ko, lahat ng sakit na pinagdaanan ko, lahat ng problema na pinagdaanan ko, naging worth it lahat dahil hindi ako sumuko na magpatuloy sa ating Panginoon. And pangatlo is Ephraim, mga kapatid. Sabi doon, ang ibig sabihin ng Ephraim is fruitful. Beyond your affliction, mga kapatid, God is intended us to be fruitful. Binibigay lang ng ating Panginoon yung mga affliction na yan para mas lalo tayong lumago, mas lalo tayong i-shape. Dahil hindi gusto ng ating Panginoon na hindi ka ready sa kanyang mga pangako. Nire-ready lang tayo ng ating Panginoon sa kanyang mga pangako. Kaya dinadaan niya tayo sa mga problema, sa mga pagsubok. Dahil yan yung magiging dahilan upang mas lalo tayo magtiwala sa ating Panginoon. And ang points doon is, bakit na unang lumabas si Manasseh bago si Ephraim, mga kapatid? Dahil gustong sabihin ng ating Panginoon, you cannot be fruitful if you cannot move on, mga kapatid. Kaya kailangan nating kalimutan lahat. Dahil
Yun lang yung magiging dahilan upang tayo pagpalain ng ating Panginoon. Upang ibalik ng ating Panginoon yung saya, yung tawanan, yung kalakasan na kailangan natin sa araw-araw nating buhay, mga kapatid. And the most tragic affliction right now, mga kapatid, is the attitude of doesn't need change, mga kapatid. Dahil sabi niya sa Psalms 119, si David, sabi niya doon, mga kapatid, 119 verse 71. Sabi niya po dito, it is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy countenance. Mas maganda na naranasan ko yung mga affliction sa aking buhay dahil natuto ako. Dahil mas lalo akong nag-grow sa aking pananampalataya. Mas lalo akong nag-grow sa relasyon ko sa ating Panginoon. Mas lalo kong niyakap yung salita ng ating Panginoon dahil sa mga affliction na naranasan ko. And gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, na if you want to have the greatest virtue that you need to acquire and greatest character that we need to form, mga kapatid, we need to endure affliction, mga kapatid. Dahil sa affliction, mas lalo tayong tumatatag. Dahil sa affliction, mas lalo tayong lumalakas. Mas lalo tayong nagtitiwala sa salita ng ating Panginoon. And the greatest affliction na mararanasan natin sa mundong ito is yung hindi natin naranasan yung affliction. Yung hindi natin naranasan yung problema. Yung hindi natin naranasan yung sakit. Paano mo masasabi na pinagaling ka ng Diyos kung di mo naranasang magkasakit? Paano mo masasabing ang Diyos ay gumagawa ng milagro kung yung mga bagay na yun is hindi kapanipaniwala, kundi kapanipaniwala sa tao, mga kapatid? Ang mga bagay na milagro ay yung hindi na kayang abutin ng kaisipan ng tao, mga kapatid. Minsan, dinadaan tayo ng ating Panginoon sa mga bagay na hindi na maabot ng isipan ng tao para lang ipakita na ang Diyos natin ay gumagawa ng milagro. Yes. And God choose the best soldiers beyond the affliction, mga kapatid. Gumagamit ang Diyos ng affliction para i-form yung mga best soldiers niya para sa kanyang kapurihan, mga kapatid. And malapit na po ako matapos, mga kapatid. Titignan natin doon, mga kapatid. Si Ruth, he was a farmer in the field, mga kapatid. And it's just a season, mga kapatid. Dumating din sa time na yung season na yon, he owns the field, mga kapatid. Noon, mga kapatid, si Ruth, isa lang siyang farmer doon sa isang field. Pero nung mas lalo niyang niyakap yung salita ng ating Panginoon, siya na yung nagmamay-ari ng field, mga kapatid. Si Joseph was a shepherd before. Si David was a shepherd before, mga kapatid. Nag-aalaga lang siya ng tupa. Pero nung dumating na yung season niya, he was a king in the palace, mga kapatid. Kung titignan natin yung season natin, ay may panahon din ng pag-iyak. May panahon na nasa labas ka ng palasyo. May panahon na nasa labas ka na ng hindi mo na alam kung anong gagawin mo, mga kapatid. Pero gusto kong sabihin sa inyo, pag dumating din yung season mo, magpupuri ka din sa ating Panginoon. Pag dumating yung season mo, papalakpak ka rin sa ating Panginoon. Pag dumating na yung season mo, sasabihin mo, mabuti ang Diyos, mga kapatid. Habang tayo tumatayo, mga kapatid, at hindi natin hayaan na ang service na ito ay mawalan ng kabuluhan, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Wala ng saysay, pagkat di mo malimot-limot ang iyong nakaraan. Umabalik-balik sa isip mo ang iyong kabiguan. Hahayaan mo na lamang ba tapos ka ng kahapon at
ginagawan ng paraan upang makaahon. Bukas ay wala nang hag-asa at ang nalalabing istorya sa buhay mo'y wagas na. Bakit di mo pagbigyan ang may kapal na baguhin ang ikot ng iyong buhay, upang sa gabing nag-iisa siya ang iyong makakasama, at ang buhay mong nalulumog ay bibigyan niya ng pag-asa. Bakit di mo pagbigyan ang may kapal na baguhin ang ikot ng iyong buhay, upang sa gabi nag-iisa siya ang iyong makakasama, at ang buhay mo ay bibigyan niya ng pag-asa. Ang buhay mo ay bibigyan niya ng pag-asa. Manalangin tayong lahat ng mga kapatid. Amen. Praise God. Panginoong Isus, muli ka namin pinupuri at pinakasalamatan sa gabing ito, Panginoon. O God, maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na napakinggan namin, Panginoon. O God, itanin mo po sa aming mga puso at isipan, Panginoon, ang iyong mga salita na ito, Panginoon, ay magsilbing gabay namin sa aming pamumuhay, Panginoon. O God, dalangin ko po, Panginoon, na sa bawat tainga na nakinig sa gabing ito, Panginoon. O God, itanin mo po sa kaituturan ng kanilang mga puso na napakahalaga ang iyong mga salita, Panginoon. O God, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, O God, at higit sa lahat po, Panginoon, maraming salamat sa iyong paggabay, pag-iingat sa bawat isa na nararito, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, ang Espiritu Family, Panginoon. O God, dalangin ko po, Panginoon, na i-comfort mo po sila, Panginoon. O God, hallelujah, hallelujah. At higit sa lahat po, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, O God, at binigyan mo po kami, Panginoon, ng pagkakataon na may bahagi ang iyong mga salita, Panginoon. O God, nawa, Panginoon, itanin nila sa iyong kanilang mga puso ang iyong mga salita na napakinggan nila upang ikaw ay makilala nila, Panginoon. O God, na katulad ng ginawa mo po sa amin, Panginoon. O God, maraming salamat po sa lahat ng iyong ginamit sa gabing ito. Maraming salamat sa mga taong naririto, Panginoon. O God, Lord, wala kaming ipinabalik mo ng papurit mo sa salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. May kapal na baguhin ang ikot ng iyong buhay, upang sa gabi nag-iisa siya ang iyong makakasama, at ang buhay mo ay mabigyan niya ng pag-asa. Human ang bawat sandali ng iyong buhay, mga panahong nalalabi sa'yo'y wala nang saysay, pagkat di mo malimut-limutan iyong nakaraan. Mabalik-balik sa isip mo ang iyong kabiguan. Hahayaan mo na lamang magtapos ka ng kahapon, at ang nagagawa ng paraan upang magkaan
ang iyong magkakasama. At ang buhay mong nabubuo ay bibigyan niya ng pag-asa. Sasayangin mo na lamang ang pagkakataon bang ang buhay mo ibasag ay magkaroon ng layo. Ngunit ang lalakbayin sa mundong ito'y wala nang halaga. At tapusin na ang buhay mo'y sa'yo'y mas mainam pa. Bakit di mo pagbigyan ang may kapal na baguhin ang ikot ng iyong buhay? Upang sa tabing nag-iisa, siya ang iyong magkakasama. At ang buhay mo na bibigyan niya ng pag-asa.